Ano naman kaya ang mayroon sa isang maliit na islang bansa na tulad nito? Iyan ang mapanlibak na tanong ng 3,000 sa pinakamayayamang senior citizen ng Amerika. Sakay ng 6 na pribadong chartered plane, lumapag sila sa Pilipinas na may halong pagmamataas na para bang sinusuri ang isang lupaing hindi pa natutuklasan. Ngunit ang maikling pananatili ng 5 gabi at 6 na araw ay babago sa kanilang pananaw sa buhay mula sa ugat nito. Sa araw ng kanilang pag-uwi, isang di kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga matatandang may hawak na kapangyarihan at yaman na kayang magpatakbo ng mundo ay nag-iiyakan na parang mga bata ayaw nang umuwi. Ano ba ang kanilang nasaksihan sa Pilipinas? At anong uri ng mahika ang bumihag sa kanila? Maging ang mga autoridad sa kanluraning medisina ay natulala at napahanga sa tradisyonal na hilot ng Pilipinas at sa taos-pusong pag-aasikaso nito. Dahil sa iisang tour na ito, ngayon, ang mga mayayaman mula sa buong mundo ay dagsaang pumupunta sa Pilipinas. Sa likod nito ay may kwento ng muling pagsilang ng kaluluwa ng isang matandang mag-asawa na hindi mo kayang pakinggan ng hindi lumuluha. Ito ang kwento ng isang himala sa Pilipinas na gumulat at nagpaibig sa buong mundo. Ngayon, ang buong katotohanan ay isisiwalat. Ang 3,000 mayayamang senior citizen ng Amerika at ang kanilang pagtatagpo sa tradisyonal na paghilot sa kanilang twilight travel sa Pilipinas. Umabot sa 200,000 ang bilang ng mga pumapasok sa NAIA sa isang araw. Ang nakagugulat na dahilan kung bakit dagsaan ang mga tao mula sa buong mundo sa Pilipinas. Ang buong mundo ay nagkakagulo. Paano kami makakatira sa Pilipinas? Pagdating pa lang ng 6 na chartered plane na lulan ang 3,000 miyembro ng isang eksklusibong club para sa mga retiradong mayayaman mula sa Amerika, isang nakagugulat na tanawin ang sumalubong. Matapos ang kanilang 5 gabi, 6 na araw na paglalakbay, may mga humagulgol pa at nagsabing ayaw na nilang umalis sa Pilipinas. Ngunit sa simula, hindi perpekto ang biyaheng ito. Para sa isang retiradong mag-asawang Amerikano na parehong nagtrabaho sa sektor ng medisina, ang isang maliit na islang bansa sa Asya ay isang destinasyon na wala silang inaasahan. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ang review na iniwan nila tungkol sa kanilang tour ay kumalat sa buong Amerika at naging isang malaking usap-usapan. Ang lahat ng flight papuntang Pilipinas ay naging fully booked na humantong sa biglaang pagdagdag ng mga biyahe at ang mga twilight travelers mula sa buong mundo ay patuloy na dumarating. Paano nga ba naitala ng mga taong ito na nooy mapagmataas ang kanilang karanasan sa Pilipinas? Ngayon, sisimulan na natin ang kanilang kamangha-manghang kwento. Ngunit bago iyon, isang mabilis na pakiusap, ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Sabihin nyo rin sa comments kung saan nyo ito pinakikinggan. Nasaan man kayo, salamat sa inyong pagsama. Ang nakasisilaw na sikat ng araw ay tumagos sa mga salaming pader. Ang luntiang damuhan sa kabila ng golf course ay napakatingkad, halos nakasasakit sa mata. Nakaupo ako sa isang mesa, hawak ang aking tasa ng kape. Sa paligid ko ay mga pamilyar na mukha, mga miyembro ng Silver Circle na kasama ko sa loob ng 5 taon. Malapit na raw i-announce ang destinasyon para sa twilight travel natin ngayong taon, bulong ni Margaret na katabi ko. Tumango ako. Bawat taon sa panahong ito, laging may kaba sa aking dibdib. Noong nakaraang taon, sa Switzerland kami, at bago noon, sa Italy. Saan kaya ngayon? Lumakad ang MC papunta sa entablado. Tumahimik ang buong hall. Kinuha niya ang mikropono at dahan-dahang nagsalita. Ang destinasyon ng Silver Circle para sa overseas twilight travel ngayong taon ay nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang Pilipinas. Sa isang iglap, nagkaroon ng bulungan. Tumingin ako sa asawa kong si Alan. Nakataas ang kanyang mga kilay. Pilipinas? Mas malakas ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Ganoon din ang reaksyon ng iba. May mga umiling, may mga nagtanong kung saan iyon. Kinuha ko ang polyeto sa mesa. Sa pabalat ay larawan ng mga matatayog na gusali. Maynila ang nakasulat. Pilipinas, ano? Bulong ni Alan. Hindi natin alam ang wika nila at hindi ba't isa lang iyong atrasadong islang bansa? Narinig ko ring madalas daw doon ang mga sakuna. Oo nga, yun din ang narinig ko, sabi ko. Pareho kami ng iniisip. Ang mga balitang nakikita namin ay laging tungkol sa tensyon sa politika o mga kalamidad. At saka, yung tinatawag nilang hilot. Bumaba ang boses ni Alan.
Hindi ba't pagmamasahe lang iyan at pagpapainom ng mga halamang gamot? Hindi ko alam kung may siyentipikong basehan ba iyan. Tama ka, sabi ko. 30 taon kaming nagtrabaho sa ospital. Bilang isang siruhano at isang nurse, palagi kaming may pagdududa sa mga paraan ng paggamot na walang ebidensya. Para sa amin, ang tradisyonal na medisina ay isang tradisyon lamang, walang iba. Susan, baka maganda naman, sabi ni Margaret. Binuklat na niya ang polyeto. Maganda raw talaga sa Pilipinas ngayon. May kaibigan akong pumunta doon noong 1 taon at sabi niya, maganda raw lalo na para sa mga may masakit na tuhod. Tuhod? Napatingin ako sa sarili kong mga binti. Nitong mga nakaraang buwan, nahihirapan na akong umakyat at bumaba ng hagdan. Tuwing umaga, may kirot akong nararamdaman. Mayroon din daw silang experiential tour sa isang Traditional Health Institute, dagdag niya. Ngumisi si Alan. Traditional health? Anong pinagsasabi niya? Ang medisina ay agham, hindi tradisyon. Oo nga, medyo kakaiba nga pakinggan, sang-ayon ko. Ngunit tumawa lang si Margaret. Pero hindi ba't masamang subukan man lang? Bayad na naman ang membership fee natin. May punto siya. Hindi biro ang ibinayad naming membership fee. Maging si Alan ay hindi na nakasagot. Nakahalukip-kip na lang siyang naupo. Nagpatuloy ang paliwanag sa entablado. Isang kabuuang 3,000 miyembro ang lalahok. Sa pagkakataong ito, naghanda kami ng mga espesyal na chartered plane. Sa salitang chartered plane, nagbulungan ang buong hall. Ibig sabihin, hindi ito ang karaniwang regular na flight. Mula sa Dallas, diretso po tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Lahat ng upuan ay business class at may kasamang 24 oras na serbisyo mula sa 1,000 concierge. Inalis ni Alan ang pagkakahalukip-kip niya. Chartered plane, ha? Mukhang pinag-investan talaga nila ito. Mas pinaghandaan nila kaysa sa inaasahan ko. Isang larawan ng paliparan ang lumabas sa screen. Malinis at moderno. Mas sopistikado kaysa sa inaasahan ko. Ang kisame ng lobby ay gawa sa salamin at ang sahig ay kumikinang. Iyan daw ang NAIA. Isa raw sa pinakamalinis na paliparan sa mundo, bulong ni Margaret. Talaga? Mas maganda pa sa mga paliparan natin? May pagdududang tanong ni Alan. Ewan ko, malalaman natin pagdating doon. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ngunit ako ay nag-aalangan pa rin. Isang bansang hindi ko pamilyar. Ito ang unang pagkakataon kong pumunta sa Asia. Anong gagawin mo, mahal? Tanong sa akin ni Alan. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, ayoko talagang pumunta. Bakit sa Pilipinas pa? At hindi sa Europa. Sa sandaling iyon, isang kahon na balot sa pelos ang inilagay sa aming mesa. Tahimik itong iniwan ng isang waiter. Nang buksan ko ang takip, nakita ko ang isang gintong passport case. Nakaukit ang pangalan ko. May kasama ring baggage tag. Makinis ang pagkakagawa sa katad. Mukhang handa na ang lahat, natatawang sabi ni Margaret. Bakit pa kayo nag-aalangan? Kung hindi tayo pupunta, sayang lang ang membership fee natin para sa susunod na taon. Tiningnan ko ulit ang asawa ko. Napabuntong hininga siya. Sige na nga, pupunta na tayo. Pero kapag hindi maganda, magrereklamo ako agad. Oo naman, hindi rin ako aasa, sabi ko. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may kakaibang kaba, isang halo ng pangamba at pag-usisa. Ano nga bang lugar ang Pilipinas? Paglabas namin ng hall, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang asul na langit ay malawak. Sa paradahan, naghihintay ang aming sasakyan. Binuksan ng driver ang pinto. Ginang, maganda po ba ang araw ninyo? Oo, salamat. Habang sumasakay sa kotse, sinabi ni Alan, Susan, maging tapat ka. Excited ka ba? Hindi, maikli kong sagot. Pero interesado ako. Kung bakit nila pinili ang Pilipinas. Baka dahil mura, sabi niya. Hindi siguro mura kung may chartered plane, sagot ko. At tumango rin siya. May punto ako. Kung chartered plane, malaki ang gastos. Kung gayon, mayroon talagang espesyal doon? Hindi ko alam. Malalaman natin pagpunta natin. Umalis na ang sasakyan. Unti-unting lumayo ang clubhouse. Mahigpit kong hinawakan ang passport case sa aking kamay. Ang gintong ibabaw nito ay kumikinang sa sikat ng araw. 3 linggo ng Abril daw ang alis. Wala pang 1 buwan, sabi ni Alan habang nakatingin sa labas ng bintana. Kailangan nating maghanda. Maghanda? Anong ihahanda natin? Mag-empake lang naman, hindi ba? Kailangan nating magdala ng komportableng sapatos. Masakit pa rin ang tuhod mo.
Salamat sa pag-aalala. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sa labas ng bintana, mga mansyon ang aming nadadaanan. Mga bahay na may magagandang hardin. Mga lugar kung saan nakatira ang mga taong katulad namin. Mahal, hinawakan ni Alan ang kamay ko. Kung hindi natin magustuhan, umuwi tayo agad. Oo, wag nating pilitin. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, may kiliti. Nagsimula na akong maging mausisa kung anong lugar talaga ang Pilipinas. Kung nag-arkila sila ng chartered plane, baka mayroon talagang espesyal doon. Nakarating kami sa bahay. Binuksan ng driver ang pinto. Pagpasok sa entrada, tiningnan ko ulit ang passport case. Malinaw ang gintong ukit. Susan Miller. Malinaw na nakaukit ang pangalan ko. Mukhang tuloy na talaga ang pag-alis namin. Pagkatapos ng isang buwan, tatapak kami sa isang di pamilyar na lupain. Mabuti man o masama, mag-iiwan pa rin ito ng isang karanasan. Gabi bago ang aming pag-alis, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Hindi ako makatulog. Ito ang unang pagkakataon kong pumunta sa Asya. Sanay ako sa Europa. Magkakatulad ang kultura, mga tao at pagkain. Ngunit iba ang Asya. Para itong isang ganap na ibang mundo. Matulog ka na. Hindi iyan big deal, sabi ni Alan habang nakapikit. Maliit na islang bansa lang iyon. Ano naman ang makikita doon? Matulog ka na. Mahaba ang flight bukas. May punto siya. 13 oras iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kinaumagahan, isang pribadong sasakyan ang dumating sa harap ng aming bahay. Ikinarga ng driver ang aming mga bagahe. Habang papunta sa paliparan, tulog si Alan. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Hiwalay ang boarding gate para sa chartered flight. Dumaan kami sa lounge at agad na sumakay. Maluwag ang upuan at mababait ang mga flight attendant. Ngunit ang puso ko ay puno pa rin ng pangamba. Ano pong inumin ninyo? Tanong ng isang flight attendant. Champagne, pakiusap, sagot ni Alan. Ganoon din ang in-order ko. Kinuha ko ang baso at uminom. Ang mga bula ay dumaan sa aking lalamunan. Mahaba ang 13 oras. Nanonood ako ng 2 pelikula at kumain, ngunit mabagal pa rin ang takbo ng oras. Madilim sa labas ng bintana. Mga pasahero, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, anunsyo sa loob ng eroplano. Inayos ko ang aking upo. Sumilip ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga ilaw, isang syudad, mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Lahat ba iyan ay Maynila? Hindi. Baka sa may bandang karatig lugar lang iyan, isang syudad katabi ng Maynila. Ganyan kalaki ang katabing siyudad? Natigilan ako. Walang katapusan ang mga ilaw. Para itong mga bituin na bumagsak sa lupa, kumabog ang dibdib ko. Kalahating pag-asa, kalahating pag-aalala. Dumampi ang mga gulong sa runway. Naramdaman ko ang pagyanig. Nandito na tayo. Nasa Pilipinas na talaga tayo. Pinagpawisan ang aking mga kamay. Halika na. Bumaba na tayo. Tumayo si Alan. Sumunod ako. Paglabas ko sa pasilyo, nanginginig ang aking mga binti. Biglang bumuhos ang pagod mula sa 13 oras na flight. Lumabas kami ng gate. Sa sandaling iyon, huminto ang oras. Ang taas ng kisame. Napakataas. Gawa sa salamin. Ang natural na liwanag ay pumapasok. Ang sahig ay kasing kinis at kasing kinang ng marmol. Mas malinis ito kaysa sa alinmang paliparan na napuntahan ko. Wow, bulong ko. Mahal, tingnan mo iyon, turo ni Alan. Isang robot. Puti ang katawan na may screen. Dahan-dahan itong gumagalaw papalapit sa amin. Welcome to the Philippines. How may I help you? Malinaw na sabi nito sa Ingles. Biglang nagbago ang screen. Automatiko itong lumipat. Totoo ba iyan? Tanong ko. Mukhang totoo nga. Nanlaki rin ang mga mata ni Alan. Nagtanong ulit ang robot. Shall I guide you to the immigration area? Oo. Salamat, sagot ko ng medyo alanganin. Nanguna ang robot. Maayos ang pag-ikot ng mga gulong nito habang tinuturo ang daan. Sumunod kami. Nakita namin ang immigration area. May mga taong nakapila, ngunit maayos ang lahat. Walang nagsisiksikan. Ibang-iba sa mga paliparan sa New York. Subukan ninyo ang automated immigration, sabi ni Margaret sa tabi ko. Automated? Oo. Mukha at fingerprint lang ang kailangan. Napakabilis. Tumayo ako sa harap ng makina. May ilang wika na lumabas sa screen. Pinili ko ang Ingles. Iniskan ko ang aking pasaporte at kinuha ang aking fingerprint. 5 segundo lang. Tapos na? Oo, tapos na.
Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, hindi bababa sa 10 minuto ang paghihintay. May mga tanong at kumpirmasyon. Dito, 5 segundo lang. Ang bilis, bulong ni Alan. Masyadong mabilis. Ayos lang ba ito? Pumunta kami sa baggage claim. Sa itaas ng conveyor belt, may electronic display. Isang malaking screen. Welcome, Silver Circle Tour members. Nakasulat sa Filipino at Ingles. Naging magaan ang pakiramdam ko. May naghihintay sa amin. Nandyan na ang mga bagahe. Kinuha ni Alan ang kanyang maleta. Hinanap ko rin ang sa akin. Hila-hila ang maleta. Naglakad kami papunta sa exit. Tahimik na bumukas ang automatic door. Paglabas namin ng pinto, iba ang hangin. Sariwa, malamig, walang halong alimuom na karaniwan sa Asya. Sa halip, isang banayad na simoy ng hangin ang humaplos sa amin. Ang sarap ng hangin. Oo, ang linis. Huminga rin ng malalim si Alan. Malinis ang hangin na pumapasok sa kanyang ilong. Walang amoy ng usok mula sa sasakyan. Pumunta kami sa paradahan. Isang limousine bus ang naghihintay. Itim at makintab parang bago. Ikinarga ng driver ang aming mga bagahe. Welcome to the Philippines, sabi niya sa matatas na Ingles. Tumpak ang kanyang pagbigkas. Salamat. Sumakay kami sa bus. Malambot at maluwag ang mga upuan, gawa sa katad. Malalaki rin ang mga bintana. Aalis na po tayo, anunsyo sa bus. Tumingin ako sa relo, eksakto sa itinakdang oras, walang kahit 1 minutong pagkakaiba. Ang tumpak. Oo, mahusay sila sa oras. Umalis na ang bus. Sa labas ng bintana, mabilis na nagdaan ang mga tanawin, mga matatayog na gusali. Ang mga salaming gusali ay sumasalamin sa sikat ng araw, kumikinang. Anong lahat ng iyan? Tanong ko. Mga gusali ng kumpanya siguro. Ganyan karami? Hindi ako makapagsalita. Walang katapusan ang mga gusali. Hindi ito nalalayo sa New York. O baka mas moderno pa, mas malinis. Pumasok kami sa expressway. Malinaw ang mga linya. Malinaw din ang mga karatula sa ilalim ng Filipino. May kasamang Ingles. Mahal, mahinang sabi ni Alan. Mukhang hindi nga masama tulad ng inaasahan. Ako rin. Nagulat ako. Ang mga prejudice ko ay unti-unting nadudurog. Sabi nila, isang saradong islang bansa ito. Akala ko, tensyonado ang kapaligiran. Ngunit walang ganoon dito. Mapayapa, puno ng buhay. Isang sasakyan ang dumaan sa kabilang linya. Mga luxury sedan, Mercedes, BMW, mga pamilyar na tatak. Lahat ay mukhang bago. Tingnan mo ang mga sasakyang iyon. Lahat ay bagong modelo. Oo, mukhang mayayaman ang mga tao dito. Hindi gaanong naiiba sa Amerika. Gulat din ang ekspresyon ni Alan. Ganoon din ako. Pagkatapos ng mga 30 minuto, pumasok kami sa sentro ng Maynila. Mas siksikan na ang mga gusali. Marami ring tao. Ngunit hindi magulo. May kaayusan. Iyon daw ang hotel, turo ni Margaret. Isang matayog na gusaling gawa sa salamin. Maliwanag at kumikinang ang lobby. Huminto ang bus. Binuksan ng driver ang pinto. Enjoy your trip. Salamat. Pumasok kami sa hotel. Malawak ang lobby. Napakalawak. May mga chandelier na nakasabit sa kisame at kumikinang ang sahig na marmol. May mga staff na nakahanay at yumuyuko para bumati. Welcome po. Mainit ang kanilang mga ngiti, taos-puso, hindi formalidad lamang. Ang staff ng grupo ang nag-asikaso ng aming check-in. Kinuha lang namin ang susi ng aming kwarto. Napakadali. Sumakay kami ng elevator, 25th floor. Habang paakyat, bahagyang sumakit ang aking tainga. Bumukas ang pinto at lumabas kami sa pasilyo. Malambot ang carpet. Binuksan namin ang pinto ng kwarto at napahinto ako sa paghinga. Wow! Sa labas ng bintana, tanaw ang buong Maynila, isang gubat ng mga gusali, kumikinang ang mga ilaw. Sa malayo, may nakikita ring mga bundok. Ang syudad at kalikasan ay magkasama. Mahal, tingnan mo ito. Lumapit si Alan sa bintana. Hindi ito pahuhuli sa Amerika. Oo, baka. Nag-atubili ako. Dahil naisip ko, baka mas maganda pa. Mas malinis, mas maayos. Naupo ako sa kama, malambot ang kutson. Pagod ako, ngunit kakaibang gaan ang nararamdaman ko. Tumingin ako sa labas ng bintana, palubog na ang araw. Ang takip silim ay nagpula sa mga gusali. Oras na para mag-ayos ng gamit at magpahinga. Pagod ang katawan ko,
ngunit ayokong manatili lang sa kwarto. Interesado ako. Mahal, magkape tayo? Sige, may cafe raw sa lobby. Bumaba kami gamit ang elevator. Sa tabi ng lobby, nakita namin ang cafe. Sa likod ng mga salaming pinto, may mga taong nakaupo. Naamoy ko ang bango ng kape, isang mabangong amoy. Itinulak namin ang pinto at pumasok, ngunit walang tao sa counter. Sa halip, isang malaking screen ang nakatayo, isang touch panel. Ano iyan? Lumapit si Alan. Ang screen ay puno ng menu, nakasulat sa Filipino. Itinuro ko sana, ngunit huminto. Paano ito gamitin? Ang screen ay nag-slide, mga larawan ng kape ang dumaan. Magaganda, ngunit wala akong mabasa. Patuloy na gumagalaw ang mga letra. Nalito ako. Hinawakan ni Alan ang screen. Lumaki ang menu. Tapos, lumitig ulit. Nagkatinginan kami. Kaya ba natin ito? Noon, may narinig kaming boses mula sa likuran. Can I help you? Isang batang empleyado. Mukhang nasa 20s. Nakasuot ng apron. Maliwanag ang kanyang ngiti. Oo. Pakiusap. Nakahinga ako ng maluwag. Pinindot ng empleyado ang screen ng ilang beses. Sa isang iglap, naging Ingles ito. Malinaw na nakikita ang lahat ng menu. Wow, ganoon lang pala kadali. Opo, may language selection button po sa kanang itaas. English, Chinese, Filipino, lahat po puwede. Magalang ang paliwanag ng empleyado. Mabait, walang bahid ng pagkainis. Dalawang mainit na Amerikano, pakiusap. Pinindot ng empleyado ang screen. Pumasok sa cart. Lumabas din ang presyo. Itinap ko ang card. Tumunog. Bayad na. Order number 24 po. Doon po ninyo kunin. Naupo kami at naghintay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mga taong nagdaraan. Mukhang abala, ngunit hindi nagmamadali. Mayroong kaluwagan. Hindi lang teknolohiya, mas maganda pa ang mga tao. Anong ibig mong sabihin? Iyong empleyado kanina. Nakita niyang nahihirapan tayo, kaya tinulungan niya tayo agad. Tumango si Alan. Kung sa Amerika iyon, iba sana. Pinaghintay tayo o sinabihang basahin ang manual. Dumating ang kape, may mainit na singaw. Uminom ako, mabango, malasa, masarap. Oo, hindi masama. Habang umiinom ng kape, tumingin ako sa paligid. Tahimik na nakaupo ang mga tao. May tumitingin sa laptop, may nagbabasa ng libro, may nag-uusap. Isang mapayapang tanawin. Pagkatapos uminom, tumayo kami. Pabalik na sana kami sa kwarto nang sumakay kami sa elevator. Maraming tao. Bumukas ang pinto. Noon, isang lalaki ang nagtanong, "Anong floor po kayo?" Mukhang nasa 30s. Nakasuot ng suit. Nagulat ako sa biglaang tanong. "Kami? 25th floor?" Pinindot ng lalaki ang button. Umilaw ang 25. Tapos ngumiti siya at yumuko ng bahagya. Bumaba siya sa kanyang palapag. Sumara ang pinto. Tiningnan ko si Alan. Ano iyon? Hindi ko alam. Mukhang mabait lang. Pero hindi natin siya kilala. Oo, pero natural lang sa kanya. Umakyat ang elevator. Komplikado ang isip ko. Sa Amerika, bihira iyon mangyari. Ang isang estranghero na magpipindot ng button para sa iyo sa elevator. Normal na bawat isa ang gumagawa noon para sa sarili. Nakarating kami sa 25th floor. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-isip ako. Anong klaseng mga tao ang nasa bansang ito? Bakit sila ganito kabait sa mga hindi nila kilala? Nagkibit balikat si Alan. Baka iba lang ang kultura. Pumasok kami sa kwarto. Sa labas ng bintana, palubog na ang araw. Ang takip silim ay kumalat. Naging ginto ang mga gusali. Ang langit ay pula at kahel. Naupo ako sa kama. Hinaplos ko ang aking tuhod. Medyo kumikirot pa rin, ngunit parang gumaan ng kaunti. Guni-guni ko lang ba? Mahal, magpahinga muna tayo bago maghapunan? Sige, pagod ako. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bumuhos ang pagod. Ngunit payapa ang aking puso. Kakaibang panatag. Kahit nasa isang di pamilyar na lugar. Lumipas ang mga 30 minuto. Ginising ako ni Alan. Susan, gising na. Nagbihis kami. Mga komportableng damit. Lumabas kami. Buhay pa rin ang lobby. Mga taong naglalakad. Ngunit hindi maingay. Isang tahimik na sigla. Lumabas kami ng hotel. Malamig ang hangin sa gabi. Sariwa. Sa kalye, may mga taong naglalakad. Kumikinang ang mga signboard. Habang naglalakad, tumingin ako sa paligid. Malinis ang kalye. Walang basura. Malapad din ang bangketa. Madaling lakaran.
Ibang-iba sa New York. Naghahanap kami ng kainan. Isang restaurant na naghahain ng pagkaing Pilipino. Nakasabit ang menu sa labas. Pumasok kami at kumain. Sinigang na hipon. Sikat din ang pagkaing Pilipino sa Amerika. Masarap. Pagkatapos magbayad at lumabas, yumuko ng malalim ang empleyado. Salamat po, balik po kayo. Isang taos pusong pagbati, hindi formalidad. Lumabas kami. Malamig ang hangin sa gabi. May mga bituin. Naglakad kami ng magkahawak kamay. Pabalik na sa hotel. Pagbalik sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ang Maynila sa gabi. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin. Nakikita rin ang tubig ng look. Ang mga ilaw sa tulay ay sumasalamin sa tubig. Mahal, pakiramdam ko. Napakabait ng mga tao sa bansang ito. Oo, naramdaman ko rin. Humiga ako sa kama. Pagod ang katawan ko, ngunit magaan ang puso ko. Unti-unting nawawala ang aking mga prejudice. Nagsisimula na akong maging interesado sa bansang tinatawag na Pilipinas. Ang araw na ito ay puno ng mga sorpresa. Ang kaginhawahan ng touch panel, ang kabaitan ng mga estranghero, ang kalinisan ng mga kalye, lahat ay hindi inaasahan. Ano kaya ang makikita ko bukas? Tanghalian na ng sumunod na araw. Nagsimula na ang aming group activity. Nagtungo kami sa grand ballroom ng hotel. Pagbukas pa lang ng pinto, napahinto ako sa paghinga. Ang laki. Napakataas ng kisame at kumikinang ang mga chandelier. Daan-daang mesa ang nakaayos, sapat para sa 3,000 katao. Bawat mesa ay may dekorasyon, makikinang na tradisyonal na sining, magagandang bulaklak ng sampagita ang nagsilbing centerpiece. Napaka-elegante. Wow, bulong ni Alan. Ako naman ay hindi makapagsalita. Ito ang unang pagkakataon kong makaranas ng ganitong pagtanggap. Nahanap namin ang aming upuan at naupo. Sa mesa, may mga name tag. Nakasulat sa gintong letra ang pangalan ko. Susan Miller. Ramdam ang pag-aalaga. Umilaw ang entablado. Tumugtog ang musika. Tunog ng isang rondala. Kakaibang tunog na ngayon ko lang narinig. Mahiwaga. Umakyat ang MC sa entablado. Nakasuot siya ng barong Tagalog, maganda at elegante. Maligayang pagdating sa tagsibol ng pagkakaibigan dito sa Pilipinas. Ingles ang ginamit niya, tumpak ang pagbigkas. Tumahimik ang buong hall. Sa likod ng entablado, umilaw ang isang malaking LED screen. Lumabas ang imahe ng mga puno ng Nara na namumulaklak. Maganda, ang mga talulot ay inililipad ng hangin. Lumabas ang mga mananayaw. Nakasuot sila ng tradisyonal na kasuotan, rosas, dilaw, luntian. Magaganda at matingkad ang mga kulay. Nagsimula silang sumayaw. Ang galaw ng kanilang mga kamay ay malambot. Ang kanilang mga katawan ay dumadaloy na parang tubig. Nagbago ang musika, isang halo ng modernong musika at tradisyonal na mga instrumento. Nagbago rin ang kasuotan ng mga mananayaw. Isang kombinasyon ng tradisyonal at moderno na nagpapakita ng magandang kontrast. Ang tradisyon at modernidad ay nagkaisa. Ito ba ang Asya na nasa isip natin? Bulong ni Alan. Umiling ako. Ibang-iba. Ang nasa isip namin ay isang lumang at makalumang lugar, ngunit iba ito. Sopistikado at moderno. Natapos ang sayaw. Umugong ang palakpakan. Pumalakpak din ako, nakakaantig. Sumunod, nagsimulang ilabas ang pagkain. Isang course meal. Una ay sopas. Istilong Pranses. Sosyal. Pangalawa ay salad. Sariwang mga gulay. Ang dressing ay matamis at maasim. Pangatlo ang main course. Bistek Tagalog na gawa sa wagyu. Maayos na inihain sa plato. Malambot ang karne. Matamis ang sarsa. Walang kapintasan. Masarap, sabi ni Alan. Oo, napakasarap. Ang mga tao sa kabilang mesa ay mukhang nasisiyahan din. Lahat ay nakatuon sa pagkain. Inilabas ang dessert. Kakanin. Maliliit at magagandang matamis. Sari-sari ang kulay. Kinagat ko. Matamis. Isang banayad na lasa. Pagkatapos kumain, muling umilaw ang entablado. Sa pagkakataong ito, isang koro. Mga estudyante. Nakasuot ng uniforme. Nagsimula ang musika. Isang pamilyar na himig. You Raise Me Up. Umalingaw-ngaw ang boses ng mga estudyante. Malinis at maganda. Perpekto ang kanilang harmonia. Bawat salita ng kanta ay tumatagos sa puso. Tumingin ako sa paligid. May mga luhang namumuo sa mata ng mga tao.
Isang matandang babae ang nakapikit. Ako rin, uminit ang gilid ng aking mga mata. Natapos ang kanta, nagkaroon ng sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang sumunod. Isang standing ovation. Lahat ay tumayo at pumalakpak. Yumuko ng malalim ang mga estudyante. 90 degrees. Isang magalang na kilos. Umakyat muli ang MC sa entablado. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagbigay ningning sa gabing ito. Nawai manatili sa inyong mga puso ang inyong oras dito sa Pilipinas bilang isang mainit na alaala. Ito ang kanyang pangwakas na salita. Muling lumiwanag ang hall. Tumayo kami mula sa aming upuan. Nanginginig ang aking mga binti dahil sa emosyon. Ito ang unang pagkakataon kong makaranas ng ganitong pagtanggap. Mahal, hinawakan ni Alan ang kamay ko. Talagang kamangha-mangha. Ako rin. Hindi ka pani-paniwala. Lumabas kami sa pasilyo. Nagkakagulo ang mga tao. Lahat ay namamangha. Napakaganda talaga, lumapit si Margaret. Oo nga, naantig din ako. Umiyak ako habang nakikinig sa kanta ng mga estudyante. Ako rin. Nagtawanan kaming tatlo. Basa pa rin ang aming mga mata. Bumaba kami sa lobby. Sa labas ng bintana, tanaw ang Maynila. Nakasisilaw ang sikat ng araw, tagsibol. Susan, parang may malaki tayong pinalampas sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi natin alam na may ganitong kultura. Masyado nating minaliit ang Asya. Mababa ang boses ni Alan. Isang tono ng pagsisisi. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nabuhay kami sa loob ng aming mga prejudice. Naniniwala kami na ang mga mauunlad na bansa ay nasa kanluran lamang. Akala namin, atrasado ang Asya. Ngunit mali kami. Ganap na mali. Ang Pilipinas ay maunlad. Ang teknolohiya, kultura at mga tao lahat ay nakakagulat. At higit sa lahat, sila ay mababait. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mga taong nagdaraan. Naglalakad habang nakangiti. Isang mapayapang tanawin. Dumating ang gabi. Bumalik kami sa kwarto. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ang mga nakita ko ngayon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang eleganteng galaw ng mga mananayaw, ang malinis na boses ng mga estudyante, ang kumikinang na mga mesa lahat, ay malinaw. Unti-unti kong nagugustuhan ang bansang ito. Hapon na ng ikalawang araw nang umalis ang bus. Mula ngayon, hahatiin kami sa mas maliliit na grupo para sa mga aktibidad. Kami ay pupunta sa isang Institute of Traditional Filipino Medicine. Napakunot noo si Alan. Tradisyon na medisina? Sa huli, lugar lang iyan para sa masahe at pag-inom ng gamot na halaman, hindi ba? Oo nga, hindi siyentipiko. Pareho kami ng iniisip. 30 taon kaming mag-asawa sa industriya ng medisina, kaya't ang mga paggamot na walang ebidensya ay palaging aming pinag-iingatan. Evidence-based medicine, iyon ang lahat ng aming pinaniniwalaan. Sa nakalipas na 2 araw, ang Pilipinas ay puno ng sorpresa. Ang paliparan, mga kalsada, mga tao lahat ay lumampas sa aming inaasahan, ngunit inakala namin na iba ang medisina, na hindi nito kayang pantayan ang kanluraning medisina. Mahal, sa totoo lang, wala akong inaasahan ngayon. Ako rin. Isang karanasan lang siguro ito. Sa bintana ng bus, nakita namin ang isang gusali. Isang modernong gusali na gawa sa salamin. Nakasisilaw ang sikat ng araw na tumatama rito. Iyan daw ang instituto, sabi ni Margaret. Mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Malinis ang gusali. Para itong opisina ng isang korporasyon. Ibang-iba sa inaasahan naming lumang estilo. Bumaba kami ng bus. Pagpasok, naamoy namin ang banayad na amoy ng kahoy. Isang nakaka-relax na amoy. Naglakad kami sa pasilyo. Sa pader, may mga nakasabit na frame. Ngunit hindi mga lumang litrato. Mga data graph, heart rate, blood pressure, body temperature, mga siyentipikong datos. Ito ba ang tradisyonal na medisina? Bulong ni Alan. Dinala kami sa isang experience room. Isang malawak na espasyo. Nakaayos ng pabilog ang mga upuan. Pumasok ang sikat ng araw mula sa mga bintana. Pumasok ang isang batang lalaki. Nakasuot ng puting polo sa ilalim ng isang beige na gown. Ipinakilala niya ang sarili bilang Dr. Santos. Maligayang pagdating. Ngayon ay hindi isang paggamot, kundi isang karanasan. Matatas ang kanyang Ingles. Tumpak ang pagbigkas. Ito ay isang pagkakataon upang direktang makita at maramdaman ang mga senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Hindi ito isang medikal na pamamaraan.
Malinaw niyang itinakda ang hangganan. Nakahinga kami ng maluwag. Nagsimula ang kanyang paliwanag. Ang tradisyonal at kanluraning medisina ay magkaiba sa paraan. Ang kanluraning medisina ay naghahanap ng sakit at inaalis ito. Ang tradisyonal na medisina ay tumitingin sa balanse ng buong katawan. Pareho silang tama. Magkaiba lang sila. Naka-cross arms si Alan, isang ekspresyon ng pagdududa, ngunit nakikinig siya. Simulan natin ang unang karanasan. Isang katulong na mananaliksik ang nagdala ng isang aparato, isang maliit na sensor, isinusuot sa daliri. Ito ay isang pulse wave meter. Ito ay para makita ang waveform ng tibok ng inyong puso. Isinuot ng mga kalahok ang sensor. Isinuot ko rin. Lumabas ang isang waveform sa screen. Gumagalaw ito sa real time. Medyo mabilis po ngayon. Dahil iyan sa pagod sa biyahe at jet lag, itinuro ni Dr. Santos ang aking screen. Hindi regular ang kurba. Patalon-talon. Subukan ninyong huminga ng malalim. Ginawa ko ang sinabi niya. Dahan-dahan akong huminga papasok at palabas. Naging mas makinis ang kurba sa screen. Nagulat ako. Kakaiba. Naramdaman kong kumalma ako. Isang simpleng graph lang iyon. Tinitigan ni Alan ang monitor. Nagbabago ang tibok ng puso depende sa paghinga. Ito ay regulasyon ng autonomic nervous system. Tama po. Ngumiti si Dr. Santos. Sa tradisyonal na medisina, tinatawag namin itong daloy ng enerhiya. Ngunit kung titingnan sa modernong medisina, ito ay reaksyon ng autonomic nervous system. Magkaiba lang ang pangalan. Nagbago ang tingin ni Alan. Tumango siya. Nakita kong may nagbago sa loob niya. Daloy ng enerhiya ha. Sa huli, konektado pa rin ito sa sistema ng katawan na ginagamot natin, bulong niya. Sapat lang para marinig ko. Pangalawang karanasan. Pinaupo kami. Mahinang sinabi ng gabay, dahan-dahan ninyong ikutin ang inyong bukong-bukong. Hindi ito simpleng ehersisyo, kundi isang pag-uusap sa inyong katawan. Sinasabi ninyo sa inyong tuhod, okay lang, dahan-dahan lang tayo. Napangiti ako. Pag-uusap? Ito ang unang pagkakataon kong marinig iyan sa medisina, ngunit ginawa ko ang sinabi niya. Dahan-dahan kong inikot ang aking bukong-bukong. Kaliwa, kanan. Nag-focus ako sa aking tuhod. Kakaiba. Para talagang kinakausap ko ang aking tuhod. Lumipas ang ilang minuto, naramdaman kong bahagyang nabawasan ang paninigas. Guni-guni ko lang ba? Hindi, malinaw na may pagkakaiba. Pinapanood ako ni Alan. Mukhang nakita niya ang pagiging kalmado sa aking mukha. Inalis niya ang pagkaka-cross arms. Pagpapahinga ng kalamnan, reaksyon ng nerbiyos, pagpigil sa sakit, bulong niya na parang sa sarili. Iyon, sa huli, ay ang proseso kung paano na ipapasa ang senyales ng isip sa katawan. Palagi lang nating pinag-uusapan ang gamot at operasyon. May pagsisisi sa kanyang boses. Pangatlong karanasan, nagdala si Dr. Santos ng isang maliit na kahon. Sa loob, may mga manipis na stick. Hindi ito tunay na karayom. Ito ay isang stimulation stick para sa karanasan lamang. Bahagya nitong i-stimulate ang balat upang makita ang reaksyon. Nagatubili ako. Natatakot ako sa karayom. Ngunit sayang naman kung uuwi na lang ako. Inilahad ko ang aking kamay. Isang manipis na metal ang bahagyang dumampi. Akala ko ay may mararamdaman akong kirot. Ngunit iba. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat. Kakaiba. Kakaiba. Hindi masakit. Dahil nawala na po ang inyong kaba. Sinusunod lang ng katawan ang sinasabi ng isip. Ang mga salita ni Dr. Santos ay tumagos sa aking puso. Sinusunod ng katawan ang sinasabi ng isip. Totoo nga, tinitigan ako ni Alan. Matapos ang ilang sandali ng panonood, yumuko siya. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Palagi lang nating ginagamot ang katawan. Ang pinakamahalaga, ang isip, ay ating pinabayaan. Mahina ang kanyang boses. Ngunit malakas ang dating. Natapos ang karanasan. Pabalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana. Mainit ang sikat ng araw, kakaiba. Gumaan ang pakiramdam ko. Kahit na psychological effect lang iyan, hindi naman masama, sagot ni Alan. Ngunit ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang salamin. Alam niya, alam ko rin. Ang naranasan namin ngayon ay hindi simpleng psychological effect. Totoo ito. Nag-react ang katawan. Nang gumaan ang isip, gumaan din ang katawan. Naniwala kami na ang ebidensya lamang ang katotohanan. 30 taon kaming ganoon. Mga papel, clinical trials, statistics. Iyon ang lahat. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon,
Naramdaman namin na mas mapanghikayat ang karanasan kaysa sa mga papel. Nakarating ang bus sa hotel, bumalik kami sa kwarto. Naupo ako sa kama at hinawakan ang aking tuhod. Gumaan ito. Ngayon, baka mas sumakit ito ng kaunti, biro ko. Ngumiti lang si Alan bilang sagot. Sa likod ng ngiting iyon, nakita ko ang maraming iniisip. Tumingin ako sa labas ng bintana, asul ang langit ng Maynila. Dahan-dahang gumagalaw ang mga ulap. Alam namin. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang tiwala ay mas lumapit ng kaunti kaysa sa prejudice, na hindi ang kanluraning medisina ang lahat, na ang tradisyonal na medisina ay isa ring agham, at higit sa lahat, kung gaano kahalaga ang paggamot sa isip. Dumating ang gabi, lumabas kami para kumain. Sabi ni Alan, "Mahal, marami akong natutunan ngayon." Ako rin. Nagtawanan kami. Isang taos-pusong tawa, isang maliit na butas ang nabuksan sa pader ng prejudice. Mula sa butas na iyon, pumasok ang liwanag. Itinuturo sa amin ng bansang ito kung paano tanggapin ang pagkakaiba, kung paano tumingin ng may bukas na isipan, at kung paano respetuhin ang karanasan. Lumalalim na ang gabi. Natulog ako habang hinahaplos ang aking tuhod. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Umaga na ng ikatlong araw, libreng araw ngayon. May mga opsyonal na programa ang grupo. Gusto niyo bang subukan ang MRT experience? Tanong ni Margaret. MRT? Napakunot noo si Alan. May kasama raw na Senior Citizen Safety Experience na gabay. Iikot daw sa sentro ng Maynila. Mukhang maganda iyan. Naging interesado ako. MRT. Ang subway sa New York ay delikado. Hinding-hindi ako sasakay doon sa gabi. Kumusta kaya sa Maynila? Sa lobby, nakipagkita kami sa aming gabay. Isang babae na nasa 30s. Matatas ang kanyang Ingles. Ngayon, bibisitahin natin ang Quiapo Market, isang tradisyonal na palengke. Sasakay tayo ng MRT. Pumunta kami sa istasyon. Bumaba kami sa hagdan. Malinis. Kumikinang ang sahig. Dumaan kami sa gate. Itinap namin ang card at tumunog. Madali lang. Bumaba kami sa platform. Sa sandaling iyon, nanlaki ang aking mga mata. Ano iyon? Turo ni Alan. Isang pader na salamin. May pader sa pagitan ng platform at ng riles. Isang transparent na salamin. Platform screen doors po iyan. Para sa kaligtasan, paliwanag ng gabay. Nakalagay po iyan sa lahat ng istasyon. Lahat ng istasyon, hindi ako makapaniwala. Wala nito sa New York. Paminsan-minsan, may mga aksidenteng nahuhulog sa riles. Tumingin ako sa electronic display. Nakalagay ang oras ng pagdating ng tren. 2 minuto pa. Tumpak. Lumipas ang 2 minuto. Eksaktong dumating ang tren. Bumukas ang platform door. Eksaktong tumapat sa pinto ng tren. Walang puwang. Kakaiba, bulong ko. Sumakay kami sa tren. Malinis. Ang mga upuan, sahig, hawakan lahat ay malinis. Walang amoy. Rush hour na ito? Gulat na sabi ni Alan. Maraming tao, ngunit tahimik. Walang nagsisiksikan. Maayos silang sumakay. Kung sa New York ito, gulo na. Mga taong nagtutulakan, sumisigaw, nag-uunahan. Ngunit iba dito, puno na ang mga upuan. Noon, isang batang babae ang tumayo. Dito na po kayo. Senyas niya. Okay lang kami. Ikinaway ko ang aking kamay. Ngunit ngumiti ang babae at ipinagpilitan ang upuan. Welcome to the Philippines, sabi niya sa Ingles. Isang mainit na ngiti. Salamat. Naupo ako. Uminit ang aking dibdib. Namula ang gilid ng aking mga mata. Sa Amerika, bihira ito mangyari. Bawat isa ay para sa sarili. Matanda man o hindi, walang pakialam. Ngunit iba dito. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Alam ng mga tao dito kung paano magtiwala sa isa't isa. Mahina niyang sabi. Dumaan kami sa ilang istasyon. May mga sumasakay at bumababa. Ngunit hindi magulo. Lahat ay naghihintay. Una ang bababa, sunod ang sasakay. Mukhang nakasanayan na nila ang kaayusan. Mula pagkabata po, itinuturo na iyan sa amin, sabi ng gabay. Sa labas ng bintana, dumaan ang mga pangalan ng istasyon. Nakasulat sa Filipino at Ingles. May ilaw na kumikislap para ipaalam ang susunod na istasyon. Habang nakaupo, tumingin ako sa paligid. May hiwalay na upuan para sa mga prioridad. May marka, walang nakaupo. Kahit na nakatayo ang mga kabataan, iniiwan nilang bakante ang mga upuang iyon. Bakit bakante ang mga upuang iyon? Priority seats po yan.
Hindi po umuupo diyan ang mga kabataan. Kahit pagod na sila, opo, kultura na po. Nagulat ako. Hindi ito sa pilitan, hindi rin batas, kultura lang. Isang kasunduan na sinusunod ng lahat. Sumakay kami ng escalator. Nakatayo ang mga tao sa isang panig. Iniwan nilang bukas ang kabilang panig para sa mga nagmamadali. Kultura rin po ito. Lahat ay natural na sumusunod. Tumango ako sa sinabi ng gabay. Lumabas kami. Nasa pasukan na kami ng Quiapo Market. Mga taong naglalakad. Mahal. Ang bansang ito talagang kamangha-mangha, sabi ni Alan. Oo nga. Ang sistema ay kamangha-mangha, ngunit mas kamangha-mangha ang mga tao. Maaaring gawin ng sistema. Kailangan lang ng pera. Ngunit iba ang kamalayan ng mga tao. Mahabang panahon ang kailangan para doon. Nagawa iyon ng mga Pilipino. Isang kultura ng pag-aalaga sa isa't isa, pagpapanatili ng kaayusan at pagtulong sa mga mahihina. Natural na iyon sa kanila. Ngayong umaga, 2 beses akong nagulat sa MRT. Una, ang platform doors. Isang pag-aalala sa kaligtasan. Pangalawa, ang pag-aalok ng upuan. Isang paggalang sa kapwa. Ang dalawang iyon ang nagpakita sa akin ng Pilipinas. Isang bansa kung saan magkasama ang teknolohiya at puso, kung saan magkasama ang pag-unlad at pag-aalaga. Oras na para pumasok sa tradisyonal na palengke. Nakikita ko na ang pasukan ng palengke. Naririnig ko ang masiglang ingay. Pagpasok namin sa palengke, bumuhos ang mga tunog, boses ng mga tao, tawanan, sigaw ng mga nagtitinda. May buhay. Wow, ito pala ang palengke. Nanlaki ang mga mata ni Alan. Sa magkabilang panig ng pasilyo, siksikan ang mga tindahan. May bubong, mukhang luma, ngunit hindi marumi. Mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Nasa Quiapo po tayo. Isang napakasiglang palengke, paliwanag ng gabay. Ramdam ang kasaysayan, ang sementadong sahig, ang mga poste na may karatula, ang riles ng tren sa itaas lahat ay may bakas ng panahon. Dahan-dahan kaming naglakad. Sa magkabilang panig, may mga tindahan ng pagkain, pagkaing dagat, prutas, kakanin. Ang bango. Tikim po kayo, kaway ng isang tindera. Isang babae na mukhang nasa 60s, nakasuot ng apron. Kami? Oo, mga dayuhan kayo ano? Masarap itong bibingka. Inabot niya ang isang toothpick. May maliit na piraso. May mainit na singaw. Libre? Oo naman. Kung masarap, bili kayo. Kung hindi, okay lang. Hindi ako makapaniwala. Kung sa Amerika, hinding-hindi nila ibibigay iyon. Ang pagpapatikim ay may bayad. Kinain ko, mabango, malutong. Sa loob, malambot, masarap. Gusto mo ng isa? 50 piso lang. Sige po, pabili. Kinuha ni Alan ang kanyang wallet. Nagbayad siya. Binalot ng tindera ang bibingka. Enjoy your trip in the Philippines, masaya niyang sabi. Isang taos pusong ngiti. Naglakad pa kami ng kaunti. Nakakita kami ng tindahan ng lumpia. Isang matandang lalaki ang gumagawa ng sariwang lumpia. Ang bilis ng kanyang mga kamay. Isang lumpia po, sabi ni Alan. Sige, sandali lang. Hiniwa ng matanda ang lumpia. Tumpak ang kanyang paghiwa. Magkano po? 30 piso lang. Ito? Gulat na sabi ni Alan. Oo, napakasariwa niyan. Ngumiti ang matanda. Iyan ang tamang presyo. Kung masarap, bumalik ka. Nagbayad kami. Kinuha namin ang lumpia. Mabigat, puno ng laman. Nakahanap kami ng upuan at naupo. Kinain namin ang lumpia. Malambot ang pambalot. Sari-sari ang laman. Masarap. Mahal. Ang mura ng bilihin dito, sabi ni Alan. Oo nga. Kung sa Amerika iyan, 3 beses ang presyo. Tumingin ako sa paligid. Mga taong nakaupo at kumakain. Pamilya, magkakaibigan, magkasintahan. Lahat ay nakangiti. Sa kabilang mesa, isang matandang Pilipina ang nakaupo. Ngumiti siya sa amin. Saan kayo galing? Sa Amerika po. Aba, ang layo pala. Kumusta ang Pilipinas? Napakaganda po. Mababait ang mga tao. Mabuti naman. Kain lang kayo ng marami. Kumaway ang matanda at umalis. Ang gaan sa pakiramdam. Kakaiba. Bulong ko. Anong kakaiba? Bakit kaya ganito kadaling makipag-usap ang mga tao dito? Friendly sila. Parang kapitbahay ang turing nila sa mga hindi nila kilala. Oo nga, sagot ni Alan. Sa Amerika, maingat kami sa pakikipag-usap sa mga hindi namin kilala. Nag-iingat kami. Ngunit iba dito. Natural lang. Nag-ikot pa kami sa palengke. Damit, sapatos,
Iba't ibang gamit, iba-iba. Tinatawag ng mga tindera ang mga customer. Iyon po ay puto bumbong. Sikat daw iyan. Puto bumbong? Nakaka-addict daw po sa sarap. Mahaba ang pila. Naghihintay ang mga tao. Pumila rin kami. Naghintay kami ng mga 10 minuto. Sa wakas, kami na. Bumili kami. Kinagat ko. Masarap. Talagang nakaka-addict. Ang tamis at bango. Malutong sa labas, malambot sa loob. Ibang-iba sa lumpia na puno ng laman na kinain namin kanina. Umalis kami sa palengke. Busog na kami. Mainit din ang aming puso. Ang mga tao sa bansang ito ay talagang mapagmahal. Oo, parang mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Naglakad kami ng magkahawak kamay. Mainit ang sikat ng araw. Ang nakita namin sa palengke ay hindi lang pagkain, ang mga ngiti ng mga tao, ang taos-pusong pagtanggap, ang makatwirang presyo, lahat iyon ay ang puso ng Pilipinas. Habang nag-iikot sa palengke, nag-isip ako, maraming mauunlad na bansa, ngunit bihira ang bansang buhay ang puso. Ang Pilipinas ay mayroon ng pareho. Tumindi ang sikat ng araw sa hapon. Sumakay kami ng MRT. Pabalik na. Sa labas ng bintana, dumaan ang Maynila. Marami na naman akong natutunan ngayon kung paano panatilihing buhay ang tradisyon, kung paano magbahagi ng pagmamahal. Pagkatapos ng hapunan, bumalik kami sa lobby ng hotel. Isang tahimik na himig ng piano ang maririnig, isang malambot na musika. Lumapit ang isang staff mula sa front desk. Napakaganda po ng hangin ngayong gabi. Subukan ninyong maglakad sa malapit na Baywalk. Maganda po ang tanawin sa gabi. Sa gabi? Sa ganitong oras? Gulat kong tanong. Tumingin ako sa relo. 10:00 na. Opo, ligtas po sa Maynila kahit gabi. Marami pong nag-isang nagjo-jogging. Ngumiti ang staff. Sumara ang pinto ng elevator. Tiningnan ko si Alan. Punta tayo? Sa ganitong oras? Mga turista tayo. Baka mapahamak pa tayo. Kung gayon, tingnan natin mismo. Kung totoo nga ba? Nag-isip si Alan ng kaunti at tumango. Sige, subukan natin. Umakyat kami sa kwarto at nagbihis ng mas magaan na damit. Nagsuot kami ng sneakers. Lumabas kami. Paglabas ng pinto ng hotel, malamig ang hangin. Gabi ng tagsibol. Isang banayad na simoy. Maliwanag ang kalsada. Nakahilera ang mga ilaw poste. Kumikinang din ang mga signboard. Maliwanag din ang ilaw ng mga convenience store. Isang babae ang dumaan. Naka-earphones at nagjo-jogging. Mag-isa. Huminto ako. Mag-isa lang ang babaeng iyon? 11:00 na ng gabi. May mga security guard ba sa paligid? Lumingon-lingon si Alan. Wala. Tumatakbo lang siya na parang walang pakialam. Hindi ako makapaniwala. Kung sa New York, hindi mo maiisip iyon. Ang isang babae na mag-isang nagjo-jogging sa gabi ay napakadelikado. Dahan-dahan kaming naglakad. Sa isang eskinita, nakita namin ang isang 20 oras na kafe. Maliwanag ang ilaw. Sa loob, may mga kabataang nakaupo, nakatingin sa kanilang mga laptop. Nagtatawanan habang nag-uusap. Hindi sila nagsasara. Oo, at ganyan lang sila, kabukas. Napakunot noo si Alan. Paano naging ganito katahimik ang gabi sa mundo? Naglakad pa kami ng kaunti. Nakakita kami ng hintuan ng bus. May mga taong nakapila. Huminto ang bus. Walang nagtutulakan. Tahimik na sumakay. Tahimik na bumaba. Tayo, pagdilim pa lang, naglalak na tayo ng pinto. Natutunan natin na iyon ang ligtas. Bumaba at lumungkot ang boses ni Alan. Nagkaroon ng katahimikan. Sa may look, may mga kumikislap na ilaw. Sa malayo, narinig namin ang tawanan ng mga taong nagbibisikleta. Ang mga taong ito, nabubuhay silang nagtitiwala sa isa't isa. Mahina kong sabi, baka ang tiwalang iyon ang lumikha ng kapayapaang ito. Yumuko si Alan. Naglakad kami papunta sa look. Nakita namin ang isang tulay. Maganda ang mga ilaw. Ang liwanag ay sumasalamin sa tubig. Sumasayaw na parang alon. Sa Baywalk, may mga tao, pamilya, magkasintahan, magkakaibigan. Lahat ay mukhang payapa, hindi natatakot. Naupo kami sa isang bangko. Tinitigan namin ang tubig ng look. Isang yate ang dumaan. Narinig namin ang tunog ng musika. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, gumaan ang loob ko. Sabi ko, oo nga, may ganito palang gabi sa mundo. Dahan-dahang hinawakan ni Alan ang kamay ko. Tumingin ako sa paligid. Isang mag-asawa ang naglalakad. Magkahawak kamay, dahan-dahan. Nagtatawanan habang nag-uusap. Walang bahid ng pagkabalisa.
Isang batang babae ang nakaupo sa isang bangko at nagbabasa ng libro, mag-isa, walang earphones, hindi siya nag-iingat sa paligid. Tingnan mo ang babaeng iyon, bulong ni Alan. Talagang tutok siya, hindi siya natatakot. Isang hindi ka pani-paniwalang tanawin. Kung sa Amerika, hinding-hindi niya magagawa iyon. Ang mag-isang umupo sa parke sa gabi at magbasa ng libro ay hindi maiisip. Isang pamilyang nagbibisikleta ang dumaan, tatay, nanay, anak. Ang bata ay tumatawa habang nagpepedal. Dahan-dahang sumusunod ang mga magulang. Dito pala, pwedeng magbisikleta kasama ang anak sa gabi. Napabuntong hininga ako. Isang buntong hininga ng pagkamangha. Nanatili kaming nakaupo ng mga 30 minuto. Walang nangyari, walang sumisigaw, walang nag-aaway, walang kahina-hinalang tao. Payapa lang. Uwi na tayo? Sige, tumayo kami. Pabalik sa hotel, maliwanag pa rin ang mga kalsada. May mga tao pa ring naglalakad. Dumaan kami sa isang convenience store para bumili ng tubig. Isang batang empleyado ang nasa cashier. Naglalakad po kayo sa gabi? Tanong niya sa Ingles. Oo. Pumunta kami sa Look. Nagustuhan niyo po ba? Oo. Napakaganda. Ligtas po ang gabi sa Maynila. Huwag po kayong mag-alala. Ngumiti ang empleyado. Isang ekspresyon ng pagmamalaki. Bumalik kami sa hotel. Pumasok sa kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Tanaw ang Maynila sa gabi. Walang katapusan ng mga ilaw. Humiga ako sa kama. Pagod ang katawan, ngunit magaan ang puso. Mahal, hindi ko malilimutan ang gabing ito. Ako rin. Pinatay ni Alan ang ilaw. Dumilim. Ngunit maliwanag ang loob ko dahil sa isang di pamilyar na lugar. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tiwala, hindi prejudice. Ang mga Pilipino ay nagtitiwala sa isa't isa. Ang tiwalang iyon ang lumikha ng kaligtasan. Ang kaligtasan ang nagdala ng kapayapaan. Sa kapayapaan, malaya ang mga tao. Iyon ang gabi sa Pilipinas. Isang gabing walang takot, isang gabing may tiwala. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang mga tanawin na nakita ko ngayon ay dumaan sa aking isipan. Ang babaeng nagjo-jogging, ang mga kabataan sa cafe, ang babaeng nagbabasa, ang pamilyang nagbibisikleta, lahat sila ay malaya. Lubos nilang tinatamasa ang gabi. Matagal na naming kinalimutan ang ganyang kalayaan. Natutunan namin na delikado ang gabi. Narinig namin na kailangan mag-ingat. Ngunit iba dito. Ang gabi ay kasing payapa ng araw. Nakatulog ako. Isang mahimbing na tulog. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, isang gabing walang bangungot. Umaga na ng ika-4 na araw. Group activity ngayon. Pupunta raw kami sa Intramuros. Umalis na ang bus. Sa labas ng bintana, dumaan ang Maynila, mga modernong gusali. Ang Intramuros po ay isang makasaysayang napapaderang lungsod. Dito po dating nanirahan ang mga Espanyol noong panahon ng kolonyalismo, paliwanag ng gabay. Isang lungsod sa loob ng pader? Gulat na sabi ni Alan. Opo, mayroon po itong napakatandang kasaysayan. Maikli ang kasaysayan ng Amerika. Kung ikukumpara sa Pilipinas, napakaikli. Huminto ang bus, bumaba kami. Sa sandaling iyon, napanganga ako. Napakaraming tao, ngunit karamihan ay mga dayuhan. Lahat ba iyan ay dayuhan? Mukhang oo. Nanlaki ang aking mga mata. Mga taga-Europa, Asyano, gitnang silangan, iba't ibang lahi ang nagtipon. Lahat sila ay nakasuot ng barong Tagalog at Filipiniana. May mga nagpaparenta po ng kasuotan. Mas masaya po ang pakiramdam kapag suot iyon, sabi ni Margaret. Gusto niyo bang subukan? Mukhang maganda iyan. Pumunta kami sa isang rental shop. Mahaba ang pila, naghintay kami ng mga 20 minuto. Sa wakas, kami na. Pinapili kami ng staff. Ako ay pumili ng isang mapusyaw na berdeng terno. Si Alan naman ay isang kulay abong barong. Nagbihis kami. Tumingin ako sa salamin. Hindi ako sanay. Ngunit maganda. Eleganteng tingnan. Bagay sa iyo, mahal. Sa iyo rin. Nagtawanan kami at lumabas. Pumunta kami sa pasukan ng Intramuros. Ang tarangkahan ay kahanga-hanga. Mataas at malaki. Malalapad ang mga haligi. Wow, bulong ko. Pumasok kami. Malawak ang espasyo. Mga batong cobblestone ang sahig. Maayos. May mga taong kumukuha ng litrato. Sa iba't ibang dako, may tawanan. Iba't ibang wika ang maririnig. Ingles, Espanyol, Pranses, Chino. Mukhang galing sila sa iba't ibang panig ng mundo, sabi ni Alan. Oo nga, hindi ko alam na ganito kasikat ang Pilipinas. Nagulat ako. Ang Intramuros pala
ay isang pandaigdigang destinasyon ng mga turista. May nakita kaming parang pagpapalit ng mga guwardiya. Isang solemne na seremonya. Nagtipon ang mga tao. Hawak ang kanilang mga smartphone. Kumukuha sila ng video, namamangha habang nanonood. Buhay ang tradisyon dito, sabi ni Margaret. Oo nga, at naging uso pa sa buong mundo. Totoo nga. Mga dayuhang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ay nasa lahat ng dako. Nagpo-pose at kumukuha ng litrato. Mukha silang masaya. Lumapit kami sa isang gusali. Maganda ang bubong, nakaarko pa itaas. Ilang daang taon na kayang nakatayo ang gusaling iyan? Tanong ni Alan. Opo, maraming beses na pong inayos, ngunit pinapanatili po ang kasaysayan, sagot ng gabay. Kahanga-hanga. Pinanatili nila ang kasaysayan, ramdam ang kasagraduhan, ang bigat ng kasaysayan. Lumabas kami. Nakita namin ang isang ilog sa gilid. May tulay na tumatawid dito. Maganda. Dito pala dating nakatira ang mga gobernador-general, inisip ko. Ang itsura nito, daan-daang taon na ang nakalipas. Isang grupo ng mga turistang Europeo ang dumaan. Ang kanilang gabay ay nagpapaliwanag sa Pranses. Tumango sila habang namamangha. Ang dami talagang dayuhan. Oo, mukhang sumikat na talaga ang Pilipinas. Lumingon-lingon si Alan. May mga grupo rin ng turistang Chino. May hawak na bandila habang naglalakad. Ang tradisyon ay naging uso sa buong mundo, bulong ko. Oo nga, ilang taon lang ang nakalipas, hindi natin maiisip ito. Pumunta kami sa isang hardin. May mga bulaklak, tagsibol. Tumingin ako sa paligid. Isang matandang lalaki ang dumaan, nakasuot ng tunay na barong. Hindi inupahan, may dignidad. Isang batang magkasintahan ang nagse-selfie. Nagtatawanan habang nagpo-pose. Mukha silang masaya. Dito, magkasama ang nakaraan at kasalukuyan, sabi ni Alan. Pinapanatili nila ang tradisyon habang tinatanggap ang mundo. Iyon ang Pilipinas. Ang lumang lungsod ay buhay pa rin at binibisita ito ng mga tao mula sa buong mundo. Ang tradisyon ay hindi nakakulong sa isang museo. Ito ay buhay. Mahal? Ang bansang ito ay isang bansang handa. Anong ibig mong sabihin? 1,000 taon silang naghanda. Pinangalagaan ang kasaysayan, binuo ang kultura, kaya ngayon, napapansin sila ng mundo. Ang mga salita ni Alan ay tumagos sa aking puso. Ang Amerika ay may maikling kasaysayan, ngunit malakas. Sa ekonomiya at militar, iba ang Pilipinas. Sa mahabang kasaysayan at kultura, inaakit nila ang mundo. Oras na. Umalis kami sa Intramuros. Isinauli namin ang mga kasuotan. Pabalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana. Lumalayo ang Intramuros, ngunit nanatili ito sa aking puso. Anong nakita mo ngayon? Tanong ni Alan. Kasaysayan, tradisyon, at pagmamalaki. Oo nga. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kultura. Siyempre, napakaganda eh. Kumain kami ng tanghalian at sumakay ulit ng bus. Aktibidad sa hapon. Pupunta kami sa isang Baybayin Museum. Baybayin Museum? Tanong ni Margaret. Opo, isang museo tungkol sa sinaunang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino, sagot ng gabay. May museo rin pala para sa pagsulat? Opo. Espesyal po kasi ang baybayin. Umalis na ang bus. Pagkatapos ng mga 30 minuto, isang modernong gusali ang aming nakita. Gawa sa salamin at konkreto. Iyan po ang museo. Bumaba kami. Pumasok. Malawak ang lobby. Mataas ang kisame. Sa pader, isang malaking simbolo ang nakasulat. Baybayin. Maganda. Ang mga kurba ay malambot. Iyan po ba ang pagsulat ng Pilipino? Opo. Tinatawag po itong baybayin. Pumasok kami sa exhibit hall. Madilim. Malabo ang ilaw. Nakita namin ang unang exhibit. Isang hologram. Isang imahe na lumulutang sa hangin. Isang taong mukhang sinaunang maharlika ang lumitaw para mabasa rin ng kababaihan. Parang narinig kong sabi. Nakinig si Alan. Nag-focus din ako. Noon po, ang mga Pilipino ay gumagamit ng mga komplikadong karakter na hiram sa ibang kultura. Mahirap po iyon. Kaya gumawa sila ng isang sistema ng pagsulat na madaling matutunan ng lahat, paliwanag ng gabay. Lahat? Opo, lalo na ang mga babae at bata para malaya silang makapagpahayag. Hindi ka pani-paniwala na ibahagi ang kaalaman. Karaniwan, gusto ng mga may kapangyarihan na solohin ang kaalaman, ngunit iba ang Pilipinas. Pinayagan nilang magpahayag ang mga tao.
Pumunta kami sa susunod na exhibit. Ipinaliwanag ang prinsipyo ng mga karakter, ginamit ang mga simpleng linya at kurba, lohikal. Mula sa mga simpleng hugis na ito, nabuo ang mga karakter na ito. Sa isang screen, ipinakita ang pagbabago. Isang kakaiba, sistematiko. Ginawa ito mahigit 1,000 taon na ang nakalipas? Gulat na sabi ni Alan. Opo, noong sinaunang panahon pa, kahanga-hanga. Interesante mula sa pananaw ng linguistika. Si Alan, bagamat isang siruhano, ay maraming alam. Ang makita siyang namamangha ay nangangahulugang talagang kahanga-hanga ito. Sa pader, may mga salitang nakasulat, may kasamang pagsasalin sa Ingles, mga letrang nagpapahayag ng puso, naantig ako habang binabasa, napakagandang mga letra ang ginawa nila. Lumipat kami sa susunod na exhibit hall. May mga lumang aklat na nakadisplay, mga sinaunang epiko at tula. Isa po ito sa mga pinakamatandang akdang pampanitikan sa mundo. Isang babae po ang nagsulat nito, turo ng gabay sa isang glass case. Babae? Opo. Naging posible po iyon dahil sa baybayin. Isang ekspresyon ng pagmamalaki. Pumasok ang mga elementarya. Mukhang field trip. Nagpapaliwanag ang kanilang guro. Isang bata ang tumingin sa amin. Kumaway. Hello. Hello? Kumaway ako pabalik. Ngumiti ang bata. Lumapit ang isa pang bata. Where are you from? Tanong niya sa Ingles. Malinaw ang pagbigkas. From America. Wow. How do you like the Philippines? It's really nice. A beautiful country. Thank you po. Yumuko ang bata. Bumalik siya sa kanyang mga kaibigan. Ang galing mag-Ingles ng mga bata, sabi ni Margaret. Mukhang maganda talaga ang edukasyon nila. At magagalang pa. Pumunta kami sa isang interactive space. May mga tablet. Maaari naming subukang isulat ang mga karakter. Sa screen, isinulat ko ang pangalan ko, Susan. Ngunit kailangan itong isulat sa baybayin. Paano po ito? Tinulungan ako ng gabay. Ang Susan po ay isusulat na Susan. Ginaya ko. Kakaiba. Malambot ang mga linya. Ang galing niyo po, puri ng gabay. Isinulat din ni Alan ang kanyang pangalan. Alan. Nakakatuwa, natatawa niyang sabi. Oo nga. Mas madali kaysa sa inaasahan ko. Pumunta kami sa huling exhibit. Ang hinaharap ng pagsulat ang tema. Sa isang screen, ipinakita ang mga digital device, smartphone, computer, tablet. Napakabilis po ng pag-type sa Filipino. Bakit po? Dahil po sa predictive text. Ilang letra lang ang itatype, lalabas na ang salita. Isang video ang ipinalabas. Ikinumpara ang bilis ng pag-type. Napaka-episyente ng Filipino. Ang bilis nga. Opo, kumbinyan. Namangha ako. 1,000 taong sulat, perpekto pa rin sa digital age. Nakakagulat. Lumabas kami ng museo. Sa lobby, may mga souvenir, keychains, notebooks, postcards. Bumili ako ng keychain na may pangalan ko, Susan. Maganda itong souvenir. Bibili rin ako. Bumili rin si Alan ng isa. Alan ang nakasulat. Lumabas kami. Mainit ang sikat ng araw. Palubog na. Mahal. Kung may personalidad ang mga letra, ang baybayin ay isang mabait na letra. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ito ng may pag-iisip sa mga tao, hindi ba? Ramdam ang pusong iyon. Tumango si Alan. Oo nga. Baka sa pagsulat nagsimula ang lakas ng Pilipinas. Bumalik kami sa bus. Sa labas ng bintana, tanaw ang Maynila, isang gubat ng mga gusali. Moderno. Ngunit sa loob nito, may mga letra. Sa bawat signboard, sa bawat karatula, sa bawat aklat, buhay ang wikang Filipino. Isang bansang nagbabahagi ng kaalaman, bulong ko. Malinaw ang dahilan kung bakit ginawa ang sulat. Para matuto ang lahat, para makipag-usap ang lahat, para ang kaalaman ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang karapatan. Ang diwang iyon ay nagpapatuloy pa rin ngayon. Edukasyon, pag-unlad ng teknolohiya, pagpapalaganap ng kultura, lahat ay konektado. Nakarating kami sa hotel. Oras na ng hapunan. Bumalik kami sa kwarto. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsisimula ng umilaw ang Maynila. Isa-isa. Mahal. Lalo kong nagugustuhan ang Pilipinas. Ako rin. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Bukas na ang huling araw. May farewell dinner daw sa Manila Bay. Nalulungkot na ako. Marami akong natutunan sa bansang ito. Teknolohiya, kultura, kasaysayan, at puso. Lahat ay mahalaga. Lumalalim na ang gabi. Tinitigan ko ang keychain sa aking kamay. Kumikinang ang mga letrang Susan. 5 araw.
Huling araw, libreng oras sa umaga, pumunta kami sa isang department store. Namili, bumili ng mga regalo para sa aming pamilya. Malinis ang department store, mababait ang mga empleyado, mabilis na lumipas ang oras. Kumain kami ng tanghalian at bumalik sa hotel. Nag-empake. Kailangan naming pumunta sa airport ng maaga bukas ng umaga. Huling araw na pala, sabi ni Alan. Ang bilis nga. Nanikip ang dibdib ko. Ayaw kong umalis. Alas 6 ng gabi, nagtipon kami sa lobby. Group activity, ang huling hapunan. Umalis na ang bus, papunta sa Manila Bay. Malungkot ang pakiramdam. Namumula ang langit. Espesyal daw po ang lugar natin ngayon, sabi ni Margaret. Saan po? Isang glass dome restaurant daw po na tanaw ang dagat. Naging interesado ako. Pagkatapos ng mga 30 minuto, isang gusali ang aming nakita. Moderno, gawa sa salamin, kumikinang. Pumasok kami, bumukas ang pinto. Napahinto ako sa paghinga. Ang laki ng banquet hall. Ang kisame ay salamin. Tanaw ang langit. Ang mga bintana ay salamin din. Tanaw ang buong Manila Bay. Wow! Bulong ko. Nakaayos ng pabilog ang mga mesa. May mga kandilang nakasindi. Malambot ang ilaw. May mga bulaklak bilang centerpiece. Nahanap namin ang aming upuan at naupo. Sa tabi ng bintana, tanaw ang dagat. Ang tubig ay dumadaloy. Tahimik. Nakikita ang isang tulay. Nagsisimula ng umilaw. Isa-isa. Ang ganda, bulong ni Alan. Isang tahimik na jazz ang tumutugtog. Tunog ng piano. Malambot. Umakyat ang MC sa entablado. Nakasuot ng barong. Elegante. Nagpapasalamat kami sa inyong pagsama sa huling gabi. Ngayong gabi, ang Maynila ay magniningning para sa inyo. Isang mainit na boses. Dahan-dahang dumilim ang ilaw. Ang mga mata ay napunta sa labas ng bintana. Noon, isang ilaw ang lumitaw sa langit. Mga drone. Daan-daan. Nagbabago ang kulay. Pula, asul, dilaw, luntian. Kumikinang na, parang bahaghari. Lumitaw ang mga letra. Pilipinas, mabuhay. Nakasulat sa Filipino at Ingles. Naghiyawan ang mga tao. Oh my God, hindi ka pani-paniwala. Hindi ko maisara ang aking bibig. Namuo ang luha. Gumagalaw ang mga drone. Nagbago ang hugis. Naging bulaklak. Isang bulaklak ng sampagita. Namulaklak sa kalangitan. Para ba sa atin ito? Tanong ng isang tao sa kabilang mesa. Ngumiti ang MC at tumango. Opo, para po sa inyong lahat. Dahil dumating kayo ng may bukas na puso. Uminit ang aking dibdib. Nagbago ang musika. Isang live band ang lumabas. Mula sa isang sulok ng entablado, umalingaw-ngaw ang kanta. Isang malinis na boses, halo ng Ingles at Filipino. Sa labas ng bintana may mga fireworks. Mga tahimik na fireworks. Walang tunog, ngunit maganda. Tumulo ang luha ko. Pinunasan ko. Tumulo ulit. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Basa rin ang kanyang mga mata. Susan, napakaswerte natin. Bakit? Dahil nakita natin ang sandaling ito. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa paligid. Umiiyak ang mga tao. Luha ng kagalakan. Isang matandang babae ang nagpupunas ng mata gamit ang panyo. Isang matandang lalaki ang nakayuko. Lahat kami ay pareho ang nararamdaman. Pasasalamat, paghanga, at lungkot sa pag-alis. Nagsimulang ilabas ang pagkain. Isang course meal. Bawat isa ay maingat na inihanda. Ngunit mas maganda ang tanawin kaysa sa pagkain. Ang mga ilaw sa dagat, ang mga drone, ang fireworks, lahat ay parang panaginip. Natapos ang kanta, umugong ang palakpakan. Isang standing ovation, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Umakyat muli ang MC sa entablado. Isang karangalan po na dumating kayo sa Pilipinas. Naway manatili ang sandaling ito sa inyong mga puso bilang isang mainit na alaala. Ito ang huling pagbati. Muling lumiwanag ang ilaw. Tumayo ang mga tao. Nagyakapan, nagkamayan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang dagat ay dumadaloy, tahimik. Ang 5 araw na ginugol ko dito ay dumaan sa aking isipan. Bawat sandali ay sumira sa aking mga prejudice. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang nasa isip ko. Mas maganda, mas mabait, mahal, sabi ni Alan. Sa Pilipinas, gumaling ang puso ko. Tumpak na paglalarawan. Masakit pa rin ang tuhod ko. Hindi ito gumaling, ngunit gumaan ang puso ko. Nawala ang prejudice. Isang bukas na puso ang isinilang. Iyon ang tunay na paggaling. Tumayo kami mula sa aming upuan.
Bago lumabas, tiningnan ko ulit ang dagat. Kumikinang pa rin ang mga ilaw. Maganda. Paalam Maynila, bulong ko. Salamat. Bumalik kami sa bus. Papunta sa hotel. Tahimik ang lahat. Hindi kailangan ng salita. Bawat isa ay nag-iisip. Bumalik kami sa kwarto. Nakaayos na ang aming mga gamit. Bukas ng umaga ang alis. Naupo ako sa kama. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang huling gabi sa Maynila, pinatay ko ang ilaw. Dumilim, ngunit maliwanag ang loob ko. Dahil binigyan ako ng liwanag ng bansang ito. Alas 6 ng umaga, tumunog ang alarm. Bumangon ako. Mabigat ang katawan. Ayaw kong umalis. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagigising na ang Maynila. Sumisikat na ang araw. Ang huling umaga, inayos ko ang aking mga gamit. Sinara ang maleta. Mabigat dahil sa mga regalo. Mahal, handa ka na? Oo, pero nag-atubili ako. Ayaw kong umalis. Oo, tumango si Alan. Ako rin. Bumaba kami sa lobby. Nagtipon ang mga tao. Ang 3,000 miyembro ng Silver Circle. Malungkot ang kanilang mga mukha. Puno ng lungkot sa pag-alis. Kailangan na po ba talagang umalis? Tanong ng isang matandang babae sa isang staff. Nanginginig ang kanyang boses. Opo. Nakatakda na po kasi ang oras ng flight. Sayang naman. Namula ang gilid ng mata ng matanda. Namuo ang luha. Sa iba't ibang dako, may mga buntong hininga. May mga taong nagpupunas ng mata gamit ang panyo. Ang ganda talaga sa Pilipinas. Gusto ko pang bumalik. Hindi ko akalain na ganito kabilis matatapos. Uminit din ang gilid ng aking mga mata. Sinubukan kong pigilan, ngunit tumulo ang luha. Lumapit si Margaret. Pula rin ang kanyang mga mata. Susan, umiyak ka? Kaunti. Ako rin. Ayaw ko talagang umalis. Hinawakan niya ang kamay ko. Naghihintay ang bus. Ikinarga ang mga bagahe. Isa-isang sumakay. Ang mga staff ng hotel ay nakahanay. Kumakaway. Ingat po kayo. Balik po kayo. Sigaw nila sa Filipino at Ingles. Isang taos-pusong boses. Umalis na ang bus. Tumingin ang mga tao sa labas ng bintana. Lumalayo ang hotel. Paalam. Narinig kong bulong. Papunta sa airport. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Bawat isa ay nakatingin sa labas ng bintana. Dumaan ang Maynila. Mga matatayog na gusali, malilinis na kalsada, maayos na mga sasakyan, isang pamilyar na tanawin. Nakarating kami sa NAIA, bumaba, nag-check-in, ipinadala ang mga bagahe. Habang naghihintay para sa immigration, nagtipon ang mga tao at nag-usap. Ang biyaheng ito, talagang pinakamaganda. Oo nga, hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga Pilipino, napakabait. Lahat ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Puro positibong bagay. Pumunta kami sa gate. Naghihintay ang chartered plane. Ito na ang katapusan, sabi ko. Hindi, baka ito na ang simula, sabi ni Alan habang hawak ang kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating sabihin sa mga tao ang nakita natin. Gumagalaw na ang eroplano. Papunta sa runway. Bumabagal, lumipad. Sa labas ng bintana, tanaw ang Pilipinas. Ang mga gusali ay naging tuldok. Tumulo na naman ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Mahal, babalik ako. Pangako. Ako rin, pangako. Pumasok ang eroplano sa mga ulap, hindi na makita ang Pilipinas, nawala. 13 oras na flight. Mahabang panahon, natulog ako, nanaginip. Panaginip tungkol sa Pilipinas. Nakarating kami sa Dallas. Lupa ng Amerika. Kakaiba ang paliparan. Mukhang marumi. Magulo ang mga tao. Ibang-iba sa Pilipinas. Umuwi kami. Binuksan ang pinto. Pamilyar na amoy. Ngunit may iba. Hindi na tulad ng dati ang bahay. Tayo ang nagbago, sabi ni Alan. May punto siya. Kinabukasan, tumawag ang mga kaibigan. Kumusta ang Pilipinas? Nagulat ako. Malinis, mabait, ligtas. Talaga? Ang Asya? Oo, itapon mo na ang prejudice mo. Ang Pilipinas ay isang kamanghamanghang bansa. Sinabi rin ni Alan sa kanyang mga kakilala. Ang sistema ng kalusugan nila ay nakakagulat. Ngunit mas nakakagulat ang ugali ng mga tao. Anong ugali? Ang ugali ng pag-aalaga sa isa't isa. Ang ugali ng pagtitiwala. Isang linggo ang lumipas, kinontak kami ng web magazine ng Silver Circle. Maaari po ba kayong magsulat ng isang travelogue? Oo naman. Isinulat namin ni Alan. 2 gabi kaming nagpuyat. Isinama namin ang lahat ng aming naranasan. Nagpasya kami sa isang pamagat, paggaling na walang gamot.
Inilathala ito sa web magazine. Agad ang reaksyon. Talaga? Hindi ka paniwala. Gusto ko ring pumunta. Daan-daang komento. Ibinahagi. Kumalat sa social media. Nagkaroon ng hashtag, Heal in the Philippines. Gumaling ako sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang hinaharap. Hindi ka paniwala na may ganitong bansa. Patuloy ang mga komento. Nag-upload ang mga tao ng litrato. Mga litratong kuha sa Pilipinas. Intramuros, Manila Bay, mga tradisyonal na palengke. Lahat ay may masayang ekspresyon. Lumipas ang 2 linggo. Nagpakita ng interes ang media sa Amerika. Isang artikulo ang lumabas sa lokal na pahayagan. Mga retirado, nakahanap ng pag-asa sa Pilipinas. Nasa artikulo ang aming kwento. May kasamang litrato. Mainit ang reaksyon. Tumawag ang ibang pahayagan. Maari po ba kayong interviewin? Oo, lumabas kami sa isang programa sa radyo. Ikinuwento namin ang Pilipinas. Ano po ang napaka-espesyal sa Pilipinas? Ang mga tao, mababait, at may tiwala. Gusto niyo po bang bumalik? Oo naman, siguradong babalik kami. Pagkatapos ng broadcast, dumagsa ang mga email. Gusto ko ring pumunta. Paano mag-book? Pakisabi pa po ng mas maraming detalye. Naging abala kami ni Alan. Mula sa iba't ibang lugar, may mga tumatawag. Isang maliit na travelogue ang lumikha ng isang malaking alon. Gabi, nanonood ako ng balita. Isang balita tungkol sa Pilipinas ang lumabas. Dumarami ang mga senior na turista na bumibisita sa Pilipinas. Sa screen, ipinakita ang isang eksena sa airport. Wow, umapaw ang emosyon. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Tayo ang may gawa niyan. Oo, sinabi natin ang katotohanan. Hindi kami nagsinungaling. Ibinahagi lang namin ang aming naranasan. Ngunit iyon ang nagpakilos sa mga tao. Dumating ang gabi. Humiga ako sa kama. Kinuha ko ang keychain. Susan ang nakasulat. Hawak ito. Nakatulog ako. Lumipas pa ang 3 linggo. Isang umaga. Binuksan ko ang TV, CNN. Nagsimula ang isang special feature. Pilipinas, isang bansang nag-aalaga sa kapwa. Sabi ng reporter. Ang paglalakbay ng mag-asawang ito ay hindi lang isang simpleng travel review. Ito ay naging dahilan upang muling tingnan ng mundo ang Pilipinas. Kumabog ang dibdib ko. Mahal, ang kwento natin. Tumakbo si Alan. Sabay kaming nanood. Ilang araw ang lumipas, kitang-kita na ang pagbabago. Pumasok ako sa website ng isang airline. Tiningnan ko ang mga flight papuntang Pilipinas. Fully booked. Isang pulang text. Delta, United, American Airlines lahat ay fully booked. Hindi ka paniwala. Kinabukasan, nanood ako ng balita. Sa ilalim ng screen, isang crawler ang dumaan. Biglang pagtaas ng demand para sa mga flight papuntang Maynila lalo na sa mga senior citizens. Sabi ng reporter. Ang mga pangunahing airline ay biglaang nagdagdag ng mga flight papuntang Pilipinas. Ang Delta Airlines, mula 3 beses sa isang linggo, ay naging araw-araw na. Ang United ay nagdagdag ng 2 flight sa kanilang kasalukuyang ruta. Nakatanggap ako ng email mula sa Silver Circle. Healing tour sa Maynila, 10 batches ng 5 araw na programa, sold out. Nagdaragdag ng mga bagong schedule, Florida, Chicago, Toronto, London, sa buong mundo. Ang mga senior citizens ay nagbubook papuntang Pilipinas. Uminit ang gilid ng aking mga mata. Malalaman din nila sa lalong madaling panahon. Ang naramdaman nating paghanga, inilapag ni Alan ang kanyang tasa ng kape at sinabi, ang isinulat mong iyon, sa huli, ang nagpakilos sa mga tao. Hindi ang isinulat ko, umiling ako. Naakit ang mga tao sa katapatan. Iyon ang kapangyarihan ng Pilipinas. Nagkaroon ng katahimikan, isang payapang katahimikan. Ang dahilan kung bakit isang maunlad na bansa ang Pilipinas ay hindi lang dahil sa teknolohiya o ekonomiya. Ito ay dahil hindi nila kinalimutan kung paano alagaan ang isa't isa. At ngayon, malalaman na iyon ng mundo. Tumango si Alan. Naglakbay tayo sa isang bansa ngunit pakiramdam ko pumunta tayo sa hinaharap. Oo nga, napatawa ako. Ang tagsibol na nakita natin sa Maynila, ngayon, makikita na rin ng buong mundo. Napangiti ako. Dahan-dahang hinawakan ni Alan ang kamay ko. Salamat. Saan? Sa pagsama mo. Sa pagiging bukas ng isipan mo. Ako dapat ang magpasalamat. Nagkatinginan kami ng walang salita. Mainit ang keychain sa aking kamay. Sa sandaling ito, may isang taong dumarating sa NAIA. Nagugulat sa robot.
namamangha sa platform doors, lumuluha sa kabaitan, tulad namin. Ito ang kwento ng nakakaantig na paglalakbay ni Susan at Alan sa Pilipinas. Patuloy naming ibabahagi ang mga kwentong nagpapakita ng kagandahan ng ating bansa na gumugulat sa mundo. Pindutin ang subscribe at like button at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ito po ang isang kutsarang inspirasyon. Maraming salamat.